May looting pa rin sa mga lugar na matinding napinsala ng bagyo. Ilang kalalakihan ang nasawi sa bayan ng Alang-Alang habang nakikipag-agawan ng bigas sa isang warehouse. Bukod sa looting, pinangangambahan din ng mga residente ang mahigit 100 bilanggong nakatakas sa Tacloban City Jail. Live mula sa Leyte, may report si Ian Cruz. Ian? Yes, Jessica, yan nga ang dahilan kaya marami sa mga kababayan natin dito ang nangangamba para sa kanilang seguridad. Samantala, Jessica, yung ating mga kababayan nga kanya-kanyang diskarte sila upang magkaroon ng pagkain. Narito ang aking report. Kabilang sa marami nag-abang ng flight ng C-130 sa Tacloban Airport ang pamilya ni Nicolas Torrevillas. Nilisan nila ang kanilang subdivision sa Tacloban sa takot ng mamataan umano ang nakatakas na bilanggo na nakaposas pa. Takot na yung residente doon. Kasi baka kagabi nga may inakyat na bahay. So ngayon, ilang araw na, wala na yung sa downtown area. Ubos na yung pagkain doon. Wala sila makuha doon kasi nandun yung mga PNP. Saan sila tatakbo? Yung mga looters dito na sa mga subdivisions. Nabatid na 160 na inmates ang nawala sa Tacloban City Jail nang masira ang main gate nila sa kataasan ng tubig nang manalasa si Bagyong Yolanda. Nasa 19 na raw ang sumurender o nahuli. Pupunta doon. Yung iba naman wala namang control kasi more than 7 feet yung height ng water. So siguro lumabas dito. Ang PNP nagpapatupad na ng 8 p.m. to 5 a.m. na curfew upang matigil daw ang looting sa iba't ibang lugar. Nagsasagawa rin sila ng checkpoint lalo na kung gabi. Bukod sa looting, patid na raw nila ang pagtakas ng ilang bilanggo. May nahadlangan pa nga raw silang jailbreak noong linggo. By implementing the curfew, marirestrict natin yung movement ng mga masasamang loob na gusto mag-take advantage sa nangyari. Kaninang hating gabi, isang nagbibisikletang lalaki ang nahold ng mga pulis dahil sa hinihinalang may dala siyang nakaw na delata sa loob ng mga sakong dala niya. Nang makausap ng GMA News, sinabi ng lalaki na nakuha niya raw ang mga dala niya sa isang bodega. Narating naman ng GMA News ang bayan ng Alang-Alang dito sa Leyte. Matindi rin ang inabot na pinsala nito. Daing ng mga residente, hindi pa rin daw sila naabot ng tulong doon. Ang mga warehouse naman ng NFA sa Alang-Alang. Napinsala ang mga bubong. Ang mga residente mula sa iba't ibang bayan ng Leyte nagtungo roon upang kunin na ang mga bigas at palay. Katwiran nila, kaysa mabulok ang bigas at masira ang mga palay, pakinabangan na lang ito ng mga gutom na residente. Isang source naman ang nagsabi sa GMA News, pati raw ibang rice millers at distributors nakihalo na sa pagkuha ng palay at bigas upang ibenta. Sa gitna ng kuhanan ng palay at bigas, kahapon at kanina, ilang kalalakihan ang nasawi umano ng madaganan na nag-collapse na kamada ng bigas at palay. Kahapon pa, ito. Ngayon, dalawa nang patay dun. Sa bayan naman ng Santa Fe, dumaraing din ng gutom ang mga tao. Tila biyaya naman nang ipamigay ang mga baboy sa isang piggery doon. Kahit paano, may mauulam na sila. Binigay. Bakit po pinamimigay na? Warim nira tubong. Ano po? Wala na pagkain? Pagkain. Kaya pinamigay na lang? Oo. Kaysa mamatay? Sige po. Sa Tacloban City, pinagtsagaan na rin ng mga residente ang maraming chichirya nang buksan umano sa publiko ang isang warehouse kanina. Jessica, dito sa Tacloban City na napansin natin na nag-ikot yung mga miyembro ng pulisya at ang mga sundalo. Sakay sila ng isang dump truck at kinukuha nila pa isa-isa yung mga bangkay na nandito nga sa paligid ng Tacloban City. Samantala, Jessica, nakausap nga rin natin kanina yung jail warden ng Tacloban City Jail at sinabi niyang patuloy yung kanilang effort upang ma-recover o yung ma-aresto muli itong mga inmates na nakatakas mula doon sa kanilang jail facility. Jessica. Okay, pero Ian, sa kabila ng mga nakikita natin hindi magandang pangyayari matapos ang kalamidad, makikita mo rin the best in us, di ba? Yung mga katulad ng mga namigay ng mga baboy, ng mga namahagi ng pagkain. Of course, may looting, pero siguro matter of survival na lang yan talaga, di ba? Tama, Jessica, yun nga ang nakikita ng karamihan, matter of survival na nga yung nangyayari, kaya
parang nagiging normal na yung pagpunta nila doon sa isang warehouse kung saan may mapapakinabangan sila, no? At Jessica, tama ka, no? Meron din tayong mga kababayan, no, na at maging yung mga ibang negosyante, no, na namumuhunan, no, like nga yung sa piggery na yan, imbes na mamatay lahat yung mga alaga nila doon sa kanilang piggery, ay pinamigay na nila ito upang may makain yung ating mga kababayan. At dito rin sa Tacloban, yung isa nga na may warehouse ng chichirya, pinamigay na rin nila. Sinabi ng mga kababayan natin dito na hinayaan na silang pumasok imbes na masira lamang dahil nga sira na yung bubong. Baka nga naman pasukin lamang ito ng tubig, mabulok yung mga pagkain, kahit chichirya lamang yon, ay maaari dito pantawid gutom ng ating mga kababayan. Kaya Jessica, yung panawagan ng ating mga kababayan sa 6 na lugar na aking napuntahan dito, hindi lamang dito sa Tacloban, umabot pa nga tayo doon sa alang-alang na bayan ni Love and Llover, ay talagang iba-iba yung kanilang kailangan, doon sa bandang sa mga malalayong lugar dito. Yung tubig hindi nila problema, dahil may mga deep well doon, na nakukunan nila ng tubig. Ang kailangan naman nila doon, mga gasolina para mapaandar yung kanilang motor, yung bigas at pagkain. Pero dito sa city mismo, ang kailangan talaga dito malinis sa tubig at mga gamot para sa mga sugatan, na napakarami pa rin na pumipila doon sa command center sa airport at sa iba pang mga setup ng pamahalaan at ng mga banyaga na narito ngayon na nagtutulong-tulong upang malagpasan itong trahedya na sinapit nga hindi lamang dito sa Leyte kundi sa iba pang bahagi ng Visayas, Jessica. At mabanggit ko lang, bagamat syempre hindi sa lahat ng pagkakataon maayos, no, yung sitwasyon diyan dahil nga katatapos ng kalamidad o nandyan pa rin yung kalamidad. Mabanggit ko lang, kumpara for example sa nangyari sa Amerika matapos ang Katrina na talaga nagkagulo at talaga may riot, may grabbing looting. Pansinin lang po natin na itong mga nakikita rin nating looting dyan sa Leyte, Ian, maski pa paano hindi nagkakasakitan. Siguro exception yung may namatay dun sa bayan ng Alang-Alang, no? Pero pansinin nyo yung video, kukuha sila ng pagkain, pag nakakuha, aalis na. Siyempre may nag-aagawan doon, pero maski pa paano, nakikita pa rin natin yung kabutihang loob na marami nating mga kababayan. Jessica, alam mo, saksi ako, doon dito sa Tacloban mismo. Kahapon ay isang supermarket yung pinakahuling napasok ng ating mga kababayan dito. At Jessica, bawat isa sa kanila, bata, matanda, lalaki, babae, lahat ay kanya-kanya na pangailangan. Ang isa sa pinaka-kumuro talaga sa puso ko, yung isang nanay. Ang kinuha lamang niya sa dami ng pwede niyang kunin doon sa loob ng supermarket ay yung diapers, tsaka yung isang box lamang ng gatas. At nung tinanong ko kung para kanino ito, sinabi niya para daw sa anak niya ito. Yung isang matanda naman na nagpunta doon, pagkain lamang yung kanyang kinuha. Yung iba naman, kumuha sila ng gatas para sa kanilang mga anak. Yung iba naman, mga formula milk para sa mga sanggol. Iba-iba, Jessica, kung ano lamang yung kanilang pangailangan, yun lamang yung kanilang kinukuha. Hindi katulad nung maaaring sa ibang bansa, yung kung talagang massive nga yung looting. At dito may mga nagbabanggit pa sa akin, pag natanong mo sila, kuya, bakit parang medyo naparami po yata yung kuha nyo? Sinasabi niya na hindi lamang naman siya yung gagamit ito. Ibabahagi daw niya ito doon sa kanyang kapitbahay na may sakit na hindi na makapunta kung saan man sila kumukuha ng pagkain, upang may makain din daw ito, na itutulong din daw nila ito. Ganyan din sa NFA, Jessica, doon sa marami nating nakita doon, baryo-baryo, yung magkakababaryo yung nagpupunta doon, sinasabi nila na kapag nakakuha nga sila ng isang jeep na bigas o palay doon sa NFA, maaring may makain na yung kanilang mga kababayan dahil nga maging yung mga naging tanim nila hindi na rin papakinabangan at wala rin talaga silang mabilhan, dahil walang nagsusupply, walang nagbubukas na mga establishmento o tindahan sa iba't ibang bahagi dito sa Leyte. At Jessica, mabanggit ko na rin, doon sa area ng Pastrana, nakarating tayo dyan. Mayroong isang grocery store na nagbukas doon. Patuloy ang operasyon niya sapagkat yung mga residente roon pumipila sa kabila nung nangyaring trahedya, walang looting na nagaganap, hindi nila pinapwersang wasakin yung bodeg o yung tindahan na yan sapagkat yung law and order, siguro yung kababaang loob pa rin, yung pasensya ng ating mga kababayan ay naroon pa rin sa kabilangan ng trahedya. Kaya tuloy ang buhay nila at nakikita natin kung dito sa Tacloban, sa city mismo ay
mahihirapan o matatagalan pa yung ating mga kababayan na makakope up. Pero dun sa mga other areas na napuntahan natin, like yung sa Pastrana, Santa Fe, sa Alang-Alang, nakikita natin na mas mabilis nga sila makaka-cope up doon dahil nga yung distraction doon ay matindi, pero yung nakikita natin na yung ating mga kababayan ay mas matindi yung kanilang pananalig din sa Ian. kanilang sa ating may kapal, Jessica. Okay, at dapat siguro banggitin din natin na, well, meron ding extreme cases katulad ng sinabi ni Secretary Almendras sa kanyang press briefing kahapon or the other day sa Malacanang, no? Hindi naman dapat konsintihin din yung pangunguha ng kahit mga TV at yung signage daw ng isang fast food chain, no? In any case, extreme cases naman siguro. Ang tanging masasabi ko lang dyan, katulad ng nabanggit ko kay Rafi Tima kanina, sa ganitong mga sitwasyon, nakikita natin hindi lang yung the worst in us, kundi the best in us. Siguro yun ang importante sa ngayon. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Leyte, Ian Cruz.